Ako, si Alicia Foster, 34 na taong gulang at akala ko ginawa ko na ang lahat para sa kapatid ko. Nagsumikap akong umangat hanggang maging marketing director at bumili pa ako ng bahay sa Madison, Wisconsin para makatira siya roon nang walang binabayaran matapos mamatay ang mga magulang namin sa isang car crash 3 taon na ang nakalipas. Gusto ko siyang mapalapit sa akin at mabigyan ng pagkakataong makabuo ng sarili niyang buhay. Pero nagbago ang lahat nang maaksidente ako sa trabaho. Malubha ang pagkabagsak ko at nabali ang femur at ankle ko. Napako ako sa kama halos hindi makagalaw at umaasa sa kapatid ko kahit sa pinakasimpleng bagay tulad ng pag-abot ng baso ng tubig o pagkuha ng phone ko. Siya lang ang kasama ko sa bahay na ako naman ang nagbabayad. Pero pagdating ng ika-6 na linggo, may biglang sumabog. Natapon ko ang kape ko at bigla siyang nagwala sumisigaw ng hindi kami mga katulong mo. Parang sampal ang mga salitang iyon puno ng galit at lason na tila matagal na niyang kinikimkim. Nakahiga lang ako roon habang tumitibok sa sakit ang binti ko at nakatitig sa kapatid na binigay ko ang lahat. Mas masakit pa ang pagtataksil niya kaysa sa sakit ng mga buto ko. Hindi ko nakinaya ang resentment at kawalan niya ng utang na loob. Kaya tinitigan ko siya ng diretsyo at binigyan ng 5 minuto para mag-empake at umalis. Ang sumunod na nangyari ay kwento ng loyalty sirang tiwala at isang desisyong tuluyang nagpabago sa lahat. Manatili kayo para malaman kung hanggang saan ang ginawa ko para mabawi ang buhay ko. Kung nakaranas ka na ring tragedy ng taong pinagkatiwalaan mo, mag-comment ka sa ibaba at ibahagi mo ang kwento mo sa akin. Pindutin din ang like button kung gusto mong malaman kung paano ito natapos. Lumaki kami sa Madison, Wisconsin at sa paningin ng iba ay parang perpektong pamilya kami. Ang tatay kong si Robert Foster, ang pinakamalaking supporter ko. Lagi niya akong tinutulungan sa math homework pagkatapos ng klase habang sinasabing kaya kong maging kahit ano doktor abogado o kahit CEO pa. Matalino ka Alicia, lagi niyang sinasabi habang puno ng tiwala ang mga mata niya. Ang kapatid kong 6 na taong mas bata sa akin ay ganoon din ang encouragement na natatanggap. Binubuhat siya ni Dad at sinasabihang balang araw ay babaguhin niya ang mundo. Wala siyang nakikitang limitasyon para sa amin. Pero iba ang paraan ng nanay kong si Patricia Foster. Palagi niya kaming ikinukumpara sa isa't isa. Bakit hindi ka maging katulad ni Alicia? Madalas niyang sigaw kapag nahihirapan si Brooke sa grades niya. O kaya naman ay babaling siya sa akin at sasabihing napaka-creative ng kapatid mo. Ikaw, masyado kang seryoso. Masakit iyon, pero hindi ko na lang pinapansin dahil determinado akong patunayan ang sarili ko. Hindi ko alam noon na ang mga paghahambing na iyon ang nagtanim ng tensyon sa pagitan naming magkapatid. High school teacher si Dad habang bank teller naman si Mom. Hindi kami mayaman pero maayos ang buhay namin sa simpleng two-story house namin. Madalas kong tulungan si Brooke sa spelling homework niya at gusto kong maging ate na maaasahan niya. Tatawa siya habang tumatalbog ang pigtails niya at pakiramdam ko ay may tama akong ginagawa. Pero nananatili sa isip niya ang mga salita ni Mom. At marahil doon nagsimula ang resentment na ngayon ko lang tunay na naunawaan. Nang mag-31 ako, tuluyang nagbago ang lahat. Isang lasing na driver ang kumitil sa buhay ng mga magulang namin sa isang kakilakilabot na aksidente. Nakatanggap ako ng tawag isang gabi habang nanginginig ang mga kamay ko sa pakikinig sa boses ng pulis. Si Brooke noon ay 25 taong gulang pa lang at nagtatrabaho ng part-time sa isang clothing store. Tuluyan siyang nadurog at halos hindi makabangon sa kama sa loob ng maraming linggo. Ako ang umako ng lahat hindi lang bilang ate, kundi bilang taong kailangang manatiling matatag para sa aming dalawa. Noon pa man ay maayos na ang career ko bilang marketing director sa isang fashion company sa Madison. Malaki ang kinikita ko at gusto kong mabigyan si Brooke ng stability. Kaya bumili ako ng bahay, isang 3-bedroom house sa suburbs para pagsaluhan namin. Naglabas ako ng $100,000 bilang down payment at kaya ko namang bayaran ang mortgage. Moderno ang bahay, may sapat na espasyo para magkaroon si Brooke ng sariling kwarto, may guest room para sa mga bisita at may maaliwalas akong office. Sinabi ko sa kanya na pwede siyang tumira roon nang walang renta at walang anumang kondisyon para makabangon siya sa buhay.
Lumipat si Brooke at noong una ay sobrang nagpapasalamat siya. Yayakapin niya ako at nangangakong balang araw ay babawi siya sa lahat. Pinaniwalaan ko siya. Akala ko magkatuwang kaming bumabangon matapos mawala sina mom at dad. Naging sobrang busy ako sa trabaho, mahahabang oras sa opisina, client meetings at sunod-sunod na campaign deadlines, pero tiniyak kong nasa kay Brooke ang lahat ng kailangan niya. Halos hindi sapat ang kinikita niya sa retail job para mabayaran ang sariling bills niya. Kaya ako ang sumasagot sa utilities, groceries at pati phone plan niya. Mag-focus ka lang sa paghahanap ng gusto mong gawin sa buhay, lagi kong sabi sa kanya, parang inuulit lang ang encouragement ni dad noon. Tatango siya pero minsan may nahuhuli akong kakaibang tingin sa mga mata niya. Parang inggit o frustration. Hindi ko iyon pinansin at inisip kong epekto lang iyon ng pagkawala namin kina mom at dad. Ngayon ko lang na-realize na dapat mas naging mapagmatsyag ako. Ang paulit-ulit na paghahambing ni mom sa amin noon ay nag-iwan pala ng malalim na sugat kay Brooke sa paraang hindi ko nakita. Akala ko ang pagbibigay ko sa kanya ng bahay ay maglalapit sa amin, gaya ng laging gusto ni dad. Pero ang maliliit na tensyon noong bata pa kami, mga bagay na binaliwala ko noon ay tahimik palang lumalaki at naghihintay lang sumabog. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa pagbabayad ng lahat at sa pag-asang mahahanap ni Brooke ang direksyon niya sa buhay. Hindi ko alam kung gaano ako nagkamali tungkol sa kanya o kung gaano karami ang isinakripisyo ko para sa isang taong tatalikod pala sa akin sa panahong siya ang pinakakailangan ko. Tuluyang nagbago ang lahat isang Martes ng hapon sa opisina ng kumpanya namin. Nagmamadali akong bumaba ng hagdan papunta sa isang client meeting habang kumakalabog ang takong ng sapatos ko at abala ang isip ko sa susunod naming campaign pitch. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari, baka may maluwag na hakbang sa hagdan o saglit lang akong nawalan ng focus. Pero biglang nadulas ang paa ko at tuluyan akong gumulong pababa habang malakas na bumangga ang katawan ko sa metal railing. Parang apoy na dumaloy sa buong binti ko ang sakit. Sinubukan kong tumayo pero bumigay ang kanan kong paa at muli akong bumagsak habang hirap huminga. Nagtipon ang mga katrabaho ko sa paligid habang naghahalo-halo ang nagpapanik nilang boses at may tumawag agad ng tulong. Sa ospital, ipinaliwanag ni Dr. Patricia Walsh, isang orthopedic surgeon, ang kalagayan ko. Nabali ang femur ko at durog ang ankle ko. Aabutin ng 3 hanggang 4 na buwan, ang recovery mo kalmado, pero diretso niyang sabi. Mabebedridden ka ng hindi bababa sa 6 na linggo, baka mas matagal pa. Parang umikot ang mundo ko habang pilit kong inuunawa na makukulong ako sa bahay na ilang taon kung pinaghirapang mabili. Pagbalik ko sa bahay, si Brooke ang umako sa pag-aalaga sa akin, o iyon ang akala ko noon. Inilipat niya ang mga gamit niya sa living room para mas malapit siya sa akin. Ako na ang bahala sa'yo, malambot niyang sabi habang inaayos ang mga unan sa paa ko. Kahit may kakaibang pilit na ngiti sa mukha niya. Nakaramdam ako ng pasasalamat kahit may kung anong mali sa tingin niya na hindi ko maipaliwanag. Unti-unting naging buong mundo ko ang kwarto ko habang pakiramdam ko ay palapit ng palapit ang 4 na pader sa akin. Hindi ako makalakad, hindi makaligo ng walang tulong at hindi man lang makakuha ng baso ng tubig mag-isa. Pinapamanhid ng pain meds ang pakiramdam ko, pero kailangan ko pa ring magtrabaho. Inayos ko ang laptop ko sa isang tray at sumasali sa virtual meetings, sumasagot ng emails at nag-a-adjust ng ad campaigns habang nakahiga sa kama. Supportive naman ang boss ko, pero ramdam ko pa rin ang pressure na patunayan na kaya ko pa ring makasabay. Araw-araw ay nariyan si Brooke, naghahain ng pagkain, inaayos ang pwesto ko at inaabot ang phone ko kapag nahuhulog ito sa kama. Pero pagsapit ng 2 linggo, napansin kong may nagbago sa kanya. Mas mabigat na ang mga buntong hininga niya kapag may hinihingi akong tulong at mas matalim na ang kilos niya na parang naiirita na siya. Pwede bang kunin mo ang charger ko? Tanong ko minsan at iikot muna siya ng mata bago dahan-dahang lalakad palayo. Isang beses nang matapon ko ang tubig sa kama, bigla siyang sumagot ng matalim, kailangan mo namang maging mas maingat. Hindi pa naman lubusang malupit ang mga salita niya noon, pero may matalim ng tono na hindi ko inaasahan. Pinipilit kong isipin na stressed lang si Brooke dahil kailangan niyang pagsabayin ang retail job niya at ang pag-aalaga sa akin. Ayokong magmukhang walang utang na loob,
lalo na't ako naman ang nagbabayad ng bahay utilities at halos lahat para manatili siyang maayos ang buhay. Pero naroon ang tensyon, parang maliit na bitak sa isang dam na palaki ng palaki araw-araw. Pinilit kong magpatuloy, ibinuhos ang sarili sa trabaho para makatakas kahit papaano sa sakit at sa lumalalang ugali ni Brooke. Isang gabi habang nasa client call ako, narinig ko si Brooke na may kausap sa phone sa kabilang kwarto. Mahina pero matalim ang boses niya. Nakakapagod gawin ang lahat para sa kanya, sabi niya. Parang tumigil ang tibok ng puso ko habang natigilan ang mga daliri ko sa keyboard. Pabigat na ba agad ako? Sinubukan kong baliwalain iyon at inisip na baka naglalabas lang siya ng sama ng loob matapos ang mahirap na araw. Pero sa kaibuturan ko, alam kong may mali. Ang kapatid na binigyan ko ng lahat ay unti-unti nang lumalayo at masyado akong mahina para harapin iyon. Wala akong magawa kundi humiga roon nakakulong sa sarili kong katawan habang umaasang magiging maayos ulit ang lahat. Pagsapit ng ikatlong linggo, lalo kong napansin ang pagbabago ni Brooke. Ang maliliit niyang pag-aalaga, tulad ng pagdadala ng pagkain o pag-aayos ng unan ko, ay parang mabigat na obligasyon na para sa kanya. Ang manipis na niyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Kapag humihingi ako ng tubig, malalim muna siyang bumubuntong hininga habang mahigpit ang labi niya. Hindi ako katulong mo, minsan niyang bulong, habang malakas na inilapag ang bote sa nightstand. Sapat lang para marinig ko. Kinagat ko ang labi ko para hindi magsimula ng away habang nakahiga lang ako roon at sumasakit ang binti sa ilalim ng cast, pero lalo pang naging lantaran ang pagtanggi niya sa akin. Isang umaga hiningi ko ang pain meds ko at tinitigan lang niya ako habang nakahalukip-kip. Hindi mo ba kayang abutin iyan mag-isa? Sabi niya habang itinuturo ang bote na halos hindi ko maabot. Pinilit kong ngumiti para mapakalma ang sitwasyon, pero sa loob-loob ko ay gumuho ako. Paano niya nagagawang tratuhin ako ng ganoon, gayong ako ang nagbabayad ng bubong na tinitirhan niya? Pero mas masakit pa ang narinig ko isang gabi. Nakasandal ako sa kama habang pilit nagtatrabaho nang marinig ko ang boses ni Brooke mula sa living room habang kausap niya sa phone ang kaibigan niyang si Monica. Para akong katulong niya, sabi ni Brooke na punong-puno ng inis ang tono. Napakalaking pabigat niya. Lagi na lang may kailangan. Parang naipit ang hininga ko. Pabigat ibinigay ko kay Brooke ang lahat, bahay, libreng tirahan. Walang bayarin at ngayon ganoon niya ako ilarawan. Mahigpit kong hinawakan ang bedsheets habang mabilis ang tibok ng puso ko at pilit inuunawa kung saan nanggagaling ang galit niya. Hindi niya alam na naririnig ko siya, pero tumatak sa akin ang bawat salitang iyon. Bawat isa ay parang pagtataksil sa lahat ng ginawa ko para sa kanya. Nanatili sa isip ko ang sakit na iyon sa loob ng ilang araw at unti-unti akong kinakain nito. Mas lalo kong napansin ang mga bagay na dati hindi ko pinapansin, ang maiikli niyang sagot, ang paraan ng paglalagay niya ng tray ng pagkain na halos hindi ko maabot, na parang sinusubok niya ako. Pakiramdam ko ay nakakulong ako, hindi lang dahil sa sirang katawan ko, kundi dahil sa lumalaking distansya naming magkapatid. Nanatili akong tahimik, masyadong proud para kumprontahin siya at masyadong mahina para lumaban. Pero patuloy na lumalala ang sakit at nagsimula kong questionin ang lahat. Ganito na ba talaga si Brooke noon pa man o naging bulag lang ako? Bumalik sa isip ko ang pagkabata namin at naisip ko kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng mga paghahambing ni Mom sa amin. Pero wala akong lakas para pag-isipan pa iyon dahil inuubos ng bawat araw ang natitira kong enerhiya sa pag-survive, pagtatrabaho at pagpapanggap na maayos ang lahat. Pagkatapos noon ay dumating si Wendy, ang matalik kong kaibigan simula pa noong college. Pagpasok niya sa kwarto ay agad naglaho ang mainit niyang ngiti nang maramdaman niya ang tensyon sa bahay. Sa kusina ay malakas na sinasara ni Brooke ang mga kabinet habang ako naman ay hirap na hirap umupo at napapangiwi sa sakit. Lumapit si Wendy at hinila ang upuan palapit sa kama ko habang naniningkit ang mga mata niya. May mali, mahina niyang sabi habang sumisilip sa may pinto. Palagi siyang mahusay makaramdam ng mga bagay na pilit kong binabalewala. Nag-atubili ako, pero kalaunan ay ikinuwento ko sa kanya ang ugali ni Brooke, ang pag-ikot ng mata nito at mga pabulong na reklamo.
Hindi ko sinabi ang narinig kong tawag sa phone dahil masyado akong nahihiyang ulitin ang mga salitang iyon. Tahimik na nakinig si Wendy habang seryoso ang mukha niya. Mag-ingat ka sa kanya, babala niya. Hindi na siya kumikilos bilang pamilya. Mag-ingat ka, Alicia. Malakas ang tama ng mga salita niya at pinilit akong harapin ang takot na matagal ko nang iniiwasan. Hindi lang stressed si Brooke, puno siya ng resentment at nagsisimula na akong matakot kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Pagsapit ng ika-6 na linggo matapos ang aksidente ko, tuluyan ng sumabog ang lahat isang Huwebes ng umaga. Nakasandal ako sa kama habang hawak ang isang mug ng kape at pilit sumasagot sa isang work email. Ang mga kamay ko na nanginginig pa dahil sa pain meds ay nadulas at tumagilid ang mug dahilan para matapon ang kape sa kama. Natigilan ako at umasang hindi mapapansin ni Brooke pero naroon na siya sa may pintuan habang puno ng inis ang mukha niya. Hindi kami mga katulong mo, sigaw niya sapat ang talas ng boses niya para basagin ang katahimikan ng umaga. Napatingin lang ako sa kanya habang nakahalukip-kip siya at walang balak tumulong. Linisin mo iyan mag-isa, matalim niyang sabi bago tumalikod. Parang suntok ang mga salita niya at biglang bumalik lahat ng resentment na matagal ko nang nararamdaman mula sa kanya. Nanikip ang dibdib ko sa sakit pero mas nanaig ang galit. Binigyan ko si Brooke ng bahay, binayaran ang lahat ng bills niya at ngayon ay hindi man lang siya makakuha ng tuwalya para sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. May 5 minuto ka para mag-empake at umalis, sabi ko ng mababa pero matatag ang boses kahit tumitibok sa sakit ang binti ko. Biglang humarap si Brooke habang nanlalaki ang mga mata niya sa gulat. Anong sinabi mo? Galit niyang tanong habang lumalapit. Inulit ko iyon ng mas malakas sa pagkakataong ito habang natatabunan ng galit ang takot kong maiwang mag-isa. Ginawa ko na ang lahat para sa'yo at ganiyan mo ako tratuhin. Parang kumikislap ang tensyon sa buong kwarto habang bumibigat ang hangin dahil sa mga taon ng hindi nasabing sama ng loob. Namula sa galit ang mukha ni Brooke at nagsimula siyang sumigaw. Inaakusahan akong lagi kong ipinapamukha sa kanya ang bahay at umaastang mas magaling ako kaysa sa kanya. Sumagot ako habang nanginginig ang boses ko. Nakatira ka rito ng libre at ako pa ang tinatawag mong pabigat. Lalong lumala ang away at parang mga kutsilyong naghahagisan ang mga salita namin. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ko ang phone ko para tingnan ang notification mula sa bangko. Isang bagay na ilang linggo ko nang hindi nasusuri dahil sa recovery ko. Biglang tumigil ang mundo ko. May mga transaksyon na hindi ko kilala. $5,000 sa isang luxury boutique, 2,000 para sa bagong phone, 3,000 pa para sa designer bags. Kinuha mo ba ang pera ko? Sigaw kong tanong habang ipinapakita ang phone sa kanya. Namutla si Brooke at ilang segundong bumukas-sara lang ang bibig niya bago siya sumagot. Deserve ko iyon, matapang niyang sabi. Lagi mong ipinapamukha ang success mo at pinaparamdam sa akin na maliit ako. May gusto rin ako para sa sarili ko. Nawalan ako ng masabi. Mas masakit pa ang pagtataksil na iyon kaysa sa lahat ng sinabi niya. Ninakawan niya ako. Ginamit niya ang accounts ko habang nakahiga lang ako at walang kakayahang mag-check. Itinuro ko ang pinto habang malamig ang boses ko. Lumayas ka ngayon din. Hindi umatras si Brooke. Nagbato pa siya ng masasakit na salita at sinisi ako sa lahat sa pagkamatay ng mga magulang namin, sa struggles niya at sa expectations ko sa kanya. Pero tapos na ako. Wala ka nang dapat sabihin pa. Putol ko sa kanya. Umalis ka o tatawag ako ng pulis. Kumislap sa galit ang mga mata niya pero kumuha siya ng bag, nagsiksik ng ilang damit sa loob at lumabas ng bahay habang malakas na ibinabagsak ang pinto. Biglang tumahimik ang buong bahay at parang umaalingaw-ngaw pa rin sa tenga ko ang tunog ng pag-alis niya. Naiwan akong mag-isa, nakakulong pa rin sa kama habang sumasakit ang binti ko at wasak ang puso ko. Wala na si Brooke at kasabay noon ay nawala rin ang ilusyon tungkol sa kapatid na akala ko'y kilala ko. Nakatitig lang ako sa mga kumot na may mantsa ng kape habang iniisip kung paano nauwi ang lahat sa ganoon. Makalipas ang 1 linggo, matapos umalis si Brooke, nagsimula kaming maglinis ni Wendy ng bahay.
Hindi pa rin ako makalakad pero iginiit ni Wendy na tutulungan niya akong ayusin ang mga kahon sa living room habang nagbibigay ako ng instructions mula sa wheelchair ko. Habang naghahalungkat kami ng mga lumang gamit para kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ng bahay, may nakita si Wendy na maalikabok na USB drive sa isang drawer. Ano ito, tanong niya habang itinataas iyon. Dahil sa curiosity, isinaksak namin ito sa laptop ko at may lumabas na lumang video. Isang malabong recording ni na mom at dad mula sa lumang camcorder namin ilang taon na ang nakalipas. Nakaupo sila sa couch habang nakangiti at puno ng warmth ang mga boses nila. Alicia Brooke, sabi ni mom, gusto naming mahalin ninyo ang isa't isa habang buhay. Lagi kayong magtulungan at ipagmalaki ninyo kami. Tumango si dad at ngumiti. Pareho kayong malalakas. Bumuo kayo ng magandang buhay ng magkasama. Natapos ang video at napuno ng katahimikan ang kwarto. Nanikip ang lalamunan ko habang namumuo ang luha sa mga mata ko. Nabigo ko ba sila? Wala na ang sisterhood na pinangarap nila para sa amin. Paulit-ulit na bumalik sa isip ko ang mga salita nila, ang boses ni mom at ang ngiti ni dad. Kaging masyado ba akong malupit nang palayasin ko si Brooke May, bahagi sa akin na nagtatanong kung itinulak ko ba siya ng sobra at kung naging cruel ba ang galit ko. Pero may isa pang bahagi ng puso ko na nagsasabing, baka iyon talaga ang kailangan ni Brooke, isang wake-up call para harapin niya ang mga ginawa niya at matutong tumayo sa sarili niyang paa. Baka ang pagputol ko ng koneksyon sa kanya ang tanging paraan para pareho kaming tuluyang makalaya. Patuloy akong inuusig ng guilt habang humahalo ito sa sakit ng pagtataksil ni Brooke. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, isang tahanan, seguridad at katatagan, pero ninakawan niya pa rin ako. Mali ba akong umasang magbabago siya? O ito na ba talaga ang tuluyang pagkakahiwalay na kailangan naming dalawa? Wala akong kasagutan, puro tanong lang na nagpupuyat sa akin gabi-gabi. Determinado akong malaman ang buong lawak ng ginawa ni Brooke, kaya mas lalo kong sinuri ang mga bank account ko. Saglit ko lang nasilayan ang mga transaksyon noong nag-away kami, pero ngayon kasama si Wendy isa-isa naming binuksan ang lahat ng statements ko. At kinumpirma ng mga numero ang pinakakinatatakutan ko. Nag-transfer si Brooke ng $10,000 para bayaran ang credit card debt niya na galing sa mga luho, designer clothes, alahas at kahit spa weekend. Napatitig ako sa screen habang nanginginig ang mga kamay ko. Hindi lang niya basta kinuha ang pera ko. Ginamit niya iyon para mamuhay ng marangya habang ako ang nagbabayad ng lahat, at tinatawag niya pa akong pabigat kapag nakatalikod ako. Hinawakan ni Wendy ang balikat ko habang mahinahon pero matatag ang boses niya. Hindi mo deserve ito, sabi niya. Siya ang gumawa ng mga desisyong iyon. Kahit paano ay nakatulong ang mga salita niya, pero nanatiling mas matalim ang sakit ng pagtataksil kaysa sa sakit ng binti ko. Doon ko napagtanto na kailangan ko na talaga ng tulong para maintindihan at maproseso ang lahat ng nararamdaman ko. Si Wendy ang nagrekomenda kay Dr. Daniel Carter, isang therapist na dalubhasa sa family trauma. Nag-book ako agad ng virtual session, kinakabahan, pero desperadong ayusin ang magulong emosyon sa loob ko, ang guilt, dahil pakiramdam ko na bigo ko sina mom at dad, ang galit kay Brooke, at ang sakit ng pagnanakaw niya sa akin. Tahimik na nakinig si Dr. Carter habang ibinubuhos ko ang buong kwento ko, at naging kalmado niyang presensya ang nagpapanatag sa akin. Napakarami mong dinadala, mahinahon niyang sabi. Normal lang na makaramdam ka ng guilt, pero hindi ikaw lang ang sumira sa relasyong ito. May consequences ang mga ginawa ni Brooke. Iminungkahi niyang magsulat ako sa journal para mas maintindihan ko ang sarili kong nararamdaman at muling mabuo ang pagkatao ko. Pagkatapos ng session, pakiramdam ko ay mas magaan ako. Hindi pa ako totally healed, pero sa unang pagkakataon ay may pag-asa akong naramdaman. Wala na si Brooke at lumabas na rin ang katotohanan. Ngayon kailangan ko nang alamin kung sino ako nang wala ang anino niya sa buhay ko. Kaagad akong kumilos matapos kong matuklasan ang buong katotohanan. Hindi pwedeng palampasin ang ginawa ni Brooke na pagnanakaw ng $10,000 mula sa account ko. Tinawagan ko ang bangko habang nanginginig ang mga kamay ko sa pagpapaliwanag tungkol sa unauthorized transactions. Maayos at detalyado ang kinatawan ng bangko
habang isa-isang kinukuha ang records ng mga transfer papunta sa credit card ni Brooke para sa mga luho niya. Magfa-file kami ng fraud report professional pero may simpat siyang sabi ng babae sa kabilang linya. Malaki ang magiging epekto nito sa credit niya. Saglit akong natigilan at muling sumagi sa isip ko ang mukha ni na mom at dad mula sa lumang video nila, ang pakiusap nilang manatili kaming nagkakaisa. Pero lumampas na si Brooke sa hangganan. Tahimik akong pumayag. Makalipas ang ilang araw nalaman kong na-freeze ng bangko ang accounts ni Brooke at na-flag ang credit niya dahilan para harapin niya ang consequences ng mga ginawa niya. Kailangan na niyang matutong mabuhay ng mag-isa nang wala ang safety net ko. Nang mawala si Brooke, hindi ko kayang alagaan ang sarili ko dahil nakakulong pa rin ako sa wheelchair habang may cast pa ang binti ko. Tinulungan ako ni Wendy na makahanap kay Pamela Morgan, isang home care nurse na may mabait na ngiti at mahinahong mga kamay. Dumating si Pamela kinabukasan at tinulungan ako sa mga araw-araw na gawain, pagligo, pagbibihis, pagpunta sa banyo, mga bagay na dati ikinaiinis ni Brooke kapag hinihingi ko. Napakahusay mo, sabi ni Pamela isang umaga habang maingat niyang inaayos ang leg brace ko. Ang kabaitan niya ay unti-unting nagpapagaan sa pakiramdam ko kahit mahirap pa ring umasa sa iba. Pero alam kong kailangan ko nang magsimulang lumaban para sa sarili ko. Inirekomenda ako ng doktor ko kay Jason Reed, isang physical therapist na espesyalista sa post-fracture recovery. Napakahirap ng mga session namin ni Jason habang tinutulungan niya akong unti-unting ibalik ang lakas ng binti ko sa pamamagitan ng masasakit na exercises. Paunti-unting hakbang lang, lagi niyang sabi, habang inalalayan niya ako sa parallel bars habang tumutulo ang pawis sa noo ko. Bawat session ay paalala kung gaano pa kalayo ang kailangan kong marating, pero kasabay nito ay paalala rin kung gaano nakalayo ang narating ko. Naging sandalan ko si Wendy sa lahat ng iyon. Halos araw-araw siyang dumadalaw, tinutulungan akong ayusin ang bahay para maging mas accessible, naglilipat ng furniture. Nagpapagawa ng ramp at inaayos pa ang mga lumang papel na iniwang nakakalat ni Brooke. Isang gabi habang kumakain kami ng take-out pizza, seryoso akong tiningnan ni Wendy. Masyado mo nang binuhat si Brooke sa loob ng napakahabang panahon, sabi niya. Panahon na para sarili mo naman ang unahin mo, ang kalusugan mo, karir mo at kapayapaan mo. Tumama ng diretso sa puso ko ang mga salita niya at tila nabasag ang makapal na ulap ng guilt at sakit sa isip ko. Tama siya. Ilang taon kong inuna ang pangangailangan ni Brooke dahil iniisip kong iyon ang tungkulin ko bilang nakatatandang kapatid. Tinulungan ako ni Wendy gumawa ng bagong routine, morning stretches kasama si Pamela. Maayos na schedule sa work from home at kahit simpleng bagay tulad ng pagbabasa ng libro nang hindi iniisip ang gulong dala ni Brooke. Unti-unti nagsimula akong maramdaman muli ang sarili ko, hindi lang bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang ako mismo. Ang pinakamahirap tanggapin ay ang katotohanang hindi ko na kayang iligtas pa ang relasyon namin ni Brooke. Sinubukan ko sa loob ng maraming taon, pagbabayad ng bills niya, pagbibigay ng bahay, at pag-asang magiging kapatid siya na pinangarap ni na mom at dad. Pero ipinakita ng mga ginawa niya, pagnanakaw, pagsisinungaling at pagsisi sa akin na hindi pa siya handang magbago. Minsan naisip kong tawagan siya at bigyan pa ng huling pagkakataon, pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Dr. Carter sa therapy. Hindi mo kontrolado ang mga desisyon niya, ang kaya mo lang kontrolin ay ang boundaries mo. Naiisip ko si Brooke na nahihirapan nang wala ang suporta ko at may bahagi pa rin sa akin na naaawa sa kanya. Pero sapat na ang naibigay ko. Ang pagpapaalam sa kanya ay hindi lang para protektahan ang sarili ko. Isa rin itong pagtanggap na may mga relasyong kahit pamilya pa ay hindi pwedeng pilitin. Kaya ibinaling ko ang buong focus ko sa sarili ko at determinado akong buuin muli ang buhay ko, isang masakit pero matatag na hakbang sa bawat araw. Makalipas ang 6 na buwan, nakatayo ako sa likod bahay ng bahay namin sa huling pagkakataon. Nakataas na ang for sale sign habang maayos na nakatabas ang damo para sa open house. Nagdesisyon akong pakawalan ang bahay na puno ng alaala, may ilang masasaya pero karamihan ay masasakit. Masyado na itong malaki para sa akin na mag-isa at masyadong mabigat dahil sa alaala ng pagtataksil ni Brooke.
Pumirma ako ng mga papeles kasama ang realtor at bumili ng maliit na apartment sa downtown Madison, mas malapit sa opisina ko at mas malapit sa isang bagong simula. Ang bago kong tirahan ay may malalaking bintana, maaliwalas na balcony at sapat lang na espasyo para buuin ko muli ang buhay ko nang wala ang mga multo ng nakaraan. Mapait at masaya ang moving day. Pero habang nag-aayos ako ng mga kahon sa bago kong apartment, nakaramdam ako ng gaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ko na nakausap si Brooke mula nang umalis siya at pinili kong manatili iyon. Walang text, walang tawag at walang pagtatangkang magkabati pa kami. Nabalitaan ko mula sa isang mutual friend na nahihirapan siya at kumukuha ng extra shifts sa retail job niya para mabayaran ang mga utang matapos ma-flag ang credit niya ng bangko. May bahagi sa akin na gustong kumustahin siya at alamin kung nagbago na ba siya, pero pinigilan ko ang sarili ko. Nananatili sa isip ko ang sinabi ni Dr. Carter. Hindi mo mapipilit ang isang tao na respetuhin ka. Ipinakita na sa akin ni Brooke kung sino talaga siya sa pamamagitan ng pagnanakaw, resentment at pagtanggi niyang akuin ang responsibilidad sa mga ginawa niya. Hindi naging madali ang pagbitaw sa kanya pero pinal na iyon. Binlock ko ang number niya, tinanggal siya sa social media ko at tuluyan nang isinara ang pinto sa relasyong matagal nang umuubos sa akin. Naging tunay kong sandalan sina Wendy at ang iba ko pang mga kaibigan. Tinulungan ako ni Wendy na mag-settle sa apartment, mag-ayos ng furniture at nag-organize pa siya ng maliit na housewarming kasama ang mga kaibigan namin noong college. Napuno ng tawanan ang bagong bahay ko, isang napakalaking kaibahan sa tensyong bumalot sa dati kong tahanan. Ibinuhos ko ang sarili ko sa karir ko at tumanggap ng mga bagong marketing projects nang may focus na matagal kong nawala. Unti-unti nang gumagaling ang binti ko dahil sa physical therapy sessions namin ni Jason at kaya ko nang maglakad ng maiikling distansya nang hindi masakit. Nagsimula na rin akong mag-jogging ulit, mababagal na ikot sa park malapit sa apartment ko habang unti-unting bumabalik ang lakas ko. Minsan ay sumasama si Wendy at pinapalakas ang loob ko habang nilalampasan ko ang mga limitasyon ko. Hindi ka na mapipigilan ngayon, sabi niya, isang umaga habang malaki ang ngiti niya. Ang suporta nila ang paulit-ulit na nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa at na ang pamilya ay maaaring piliin, hindi lang minamana. Sa pagbabalik tanaw ko sa lahat, natutunan ko ang isang mahirap pero mahalagang aral. Ang pagtatakda ng boundaries ay hindi pagiging makasarili, isa itong paraan ng pag-survive. Ilang taon kong pinaniwalaan ang sarili ko na ang pagiging pamilya ay nangangahulugang buhatin ang bigat ni Brooke kahit ako na ang nasasaktan. Pero hindi lang dugo ang bumubuo sa pamilya. Nabubuo ito sa respeto, tiwala at pananagutan sa isa't isa. Sinira ni Brooke ang tiwalang iyon at kinailangan kong piliin ang sarili ko kaysa manatili sa isang toxic na relasyon. Hindi iyon desisyon na bunga ng paghihiganti o kalupitan. Ginawa ko iyon para protektahan ang kapayapaan at kinabukasan ko. Habang nakatayo ako ngayon sa balcony ng bago kong apartment at pinapanood ang paglubog ng araw, pakiramdam ko ay buo na ulit ako. Naroon pa rin ang mga peklat pero hindi na nila ako kontrolado. Handa na akong magpatuloy matatag sa katotohanang deserve kong mabuhay ayon sa sarili kong mga desisyon at termino.